Hi guys! Welcome back to my YouTube channel sa Marlens TV. Ngayon, manonood ulit tayo ng mga magagandang palabas na naman tungkol sa UFO. Maganda to guys kasi di ba, trending yung UFO ngayon. Dito panoorin natin kung totoo ba talaga na merong UFO. Huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-share sa ating video. Panoorin na natin bago pa panoorin ng iba. Let's go! Ayan guys, napakaganda nito. Napakaraming mga video na tungkol sa mga alien ang napag-usapan natin, hindi lang dito sa channel, kundi sa maraming social media platform sa mundo. And as far as I know, sa abot ng aking kaalaman, ay they are lacking one. Isang napaka-importanting bagay na dapat makita ng mga tao. Ito ay upang masarado na ang tanong, kung tayo nga lang ba sa buong kalawakan o hindi. Wala nang iba kundi ang video o kahit man lang picture ng mga so-called alien. Pero this time, that might change dahil bukod sa may video tayo ng aktwal na pagtugis sa mga alien, ay mantakin mo na nasa labis na pambubulabog ng mga alien ay na-involve na rin ang buong kapulisan at army ng isang bansa dahil sa report na may lumusob na nga talaga na mga alien. Isang tanong ngayon ang namumutawi sa aking isipan na kung ang lahat nga ba ng mga ito ay totoo ba? Ay guys, matagal na kasing usapin yung yung alien na yan. Di pa tayo ata, di pa ako pinapanganak, usapin na yung alien na yan. Kaya maganda to, maganda. Hindi, parang sa iba ata yun ha. Nood kayo sa kanya buddy, pag wala tayong upload. Kaya wag na nating patagalin pa, halina't pag-usapan natin yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and kay Kaalaman. Di ba? Unahin nating pag-usapan ang lokasyon. Hindi tulad ng nakagawian ay hindi sa US nangyari ang pag-ataking ito, kundi sa bansang Peru. Kilala ang insidenteng ito bilang The Peruvian 2023 UFO attack. Dito sa bansa ay hindi na bago ang mga UFO sightings. Matatagpuan mo rin kasi ang maalamat, isa sa mga 7 wonders of the world, ang Machu Picchu. Ang Machu Picchu ay isang lugar na parang pyramid. In a sense na kung titingnan yung pagkakasalansan ng mga batong ginamit upang matayo ang mga pader nito ay sobrang precise. Parang tinunaw yung mga bato para maipagtagpi-tagpi at malapat sa isa't isa, na sa sobrang pulido ng pagkakagawa ay hindi ka makakapagsingit ng papel. Palaisipan pa rin para sa mga dalubhasa magpasa hanggang ngayon kung paano nilang nagawa ito, gayong wala pang modernong teknolohiya noong unang panahon. Tulad ng sa Pyramid Body na kahit ngayong 20th century moderno na ang mga teknolohiya, ay bigo pa rin sila na i-recreate kung paanong nagawa ito ng mga sinaunang tao. Pero kung ang mga katutubo sa lugar ang tatanungin, ay may isang sikat na kwento mula sa mga tribo ng lungsod kung saan may isang hari di umano ang binigyang kapangyarihan ng mga alien upang pumutol, makabuhat ng pagkalaki-laking mga bato na siyang ginamit sa digmaan noong unang panahon. Sinasabing ito rin ang rason kung paano at bakit nabuo ang Machu Picchu. The legend continues to the Pyramid Body na mayroong tanong kaalaman yung mga sinaunang sibilisasyon kung saan kaya nilang manipulahin, bumuhat ng pagkalaki-laking mga... Sa bagay nga naman, di ba? Noong unang panahon, ang lalaking bato, hirap buhatin, walang equipment sila gagamit, di ba? Pumunaw ng mga bato by only using sound at ihulma ng sobrang pulido tulad ng sa Machu Picchu at ng sa Pyramid. Anyway, mabalik tayo sa Peru UFO attack sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay Loreto umano.
ay naghasik ng lagim. Last month lang ito nangyari, buddy. Wow. July. Base sa kwento, lagpas sa 1,000 mga residente ang di umano. Gabi-gabing ginagambala ng kung tawagin nila doon sa kanilang lugar ay mga Los Pelacaras o sa Ingles ay mga face peelers. Ang sisti kasi ay animoy, mukha ng mga tao ang pinaka-tina-target ng mga alien. Animoy, kinukuha ng mga alien yung characteristics ng mga mukha ng mga tao at siguro inilalagay doon sa kanila. May ilang mga tao na kabilang sa tribu rin ang naka face to face nakita ng malapitan ang mga alien. Base sa kanilang description, buddy, ay 7-footer umano ang mga ito. Mga higanting itsurang tao at naka-hoodie pa ang mga alien. Napansin din nila na animoy, naka-armor suit at nagbe-blend sa paligid. Yung mga alien, may ginagamit din silang sasakyan upang mabilis na makatakas kung sakaling lumaban yung mga tao. Isa umano itong unknown propeller technology na kanilang tinatapakan upang makalipad. Ang isa sa pinaka-inihahalin tulad nilang karakter nung nakita nilang mga alien ay yung kalaban ni Spider-Man. Itsurang si Green Goblin umano ang mga alien. May isang kwento ang residente kung saan malapitan niyang nakita ito at gamit ang homemade na bengbeng ay pinaputukan niya ang alien, ngunit wala itong talab. Bago pa man ang videong ipapakita ko ay marami ng beses na may nakuhang report ang mga pulis tungkol sa pag-atake. May mga bata, dalaga, matanda, teenager, ang pare-pareho ang kwento na sa bandang itaas ng kanilang katawan ay animoy, ito ang tina-target ng mga alien. Kaya naman, nandito na tayo sa exciting part. Halina't panoorin natin ang mismong clip ng naturang pagtugis ng mga tao dito sa alien. A lot of the events that are being reported are true. We have video of the authorities showing up. We have video of the villagers running out into the jungle. Gente, cállate. Es que tener bastante cuidado. Ahí está. Por ahí. Por allá. Ahí está. Anong bansa? Peru? Daming tao, nag-aagod eh. Putok ng baril. Yun. Face down. Ayun. Watching daw. Binabaril yung tinatabla. Ayun. Hindi. So, na-establish na natin na meron nga talagang something extraordinary ang sabay-sabay na nakikita ng mga residente doon sa lugar. Kaya naman, nang hindi na nga nila maatim yung panggagambala ng mga nilalang na ito sa kanilang lugar, ay pumasok na ang kanilang kapulisan. Yung kanilang PNP body, ang Peruvian National Police, pati na rin ang kanilang National Army. Viral ito sa loob at labas ng kanilang bansa. Medyo hindi lang ramdam dito sa Pilipinas. Busy kasi tayo sa paglilista ng mga lugar kung saan na persona non grata umay na ako sa balita kay Pura Luka. Gumawa at nagkaroon ng kaliwat-kanang military search sa paligid ng lungsod. Dala ang matataas na kalibre ng baril ay sinuyod nila ng umaga at gabi ang paligid ng baryo. At nagulat sila, pati na rin ako buddy, sa kanilang naging official statement kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Di umano, ang lahat ng ito buddy ay gawa ng mga illegal miners sa lugar. Base sa statement ng mga otoridad,
yung mga illegal miners umano ay gumagamit ng modernong teknolohiya, mga jetpacks daw buddy, upang lisanin, takutin yung mga residente upang magawa nila yung kanilang illegal na aktibidades sa lugar. Para That is the official statement, buddy. And now, we have two choices sa kwentong ito. Wala pala One alien is talaga. mas papaniwalaan mo ba na gumagamit na yung mga illegal na nagmiminero sa kanilang lugar ng advanced flying technology para Domino, bumuhat ng jetpack. gold? O High-tech. number 2 ay meron na nga talagang alien ang unti-unting gumagawa ng contact dito sa mga tao. Ito ay siguro upang lusubin o magbigay ng bagong kaalaman sa atin tulad nung ginawa nila sa mga tao sa Egypt noong unang panahon. Ngayong dekada bang ito, buddy, ay masasagot na nga ba natin once and for all ang tanong na are we alone? Let me know sa comment section kung ano ang pulso nyo dito sa ating kwento. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang support. So yun guys, yun no. Pero natuwa ako doon, naka-jetpack Domino. Pan-deliver no, jetpack. Ang lupit to, wala dito sa atin. So guys, kayo na ang humusga kung meron ba talagang UFO o wala. Kasi wala pang nakakapagpatunay na meron talagang mga aliens, di ba? Yun guys, maraming salamat sa pagsama sa pagtambay sa panonood ng ating bago na namang video kay Kaalaman. Yun, thank you so much. See you sa next video. Wow!